Showbiz Center, kasama po natin ngayon ang apo ng Comedy King Dolphy, si Boyto Quezon. Boyto, kamusta? Okay na, uminom ng tubig, kumakain, finally nakakain na kami. So, okay naman. Boyto, I understand, no? Apparently, ang lolo mo ay nag-iwan ng legacy at ng bili na gusto niya pag naaalala yung pangalan niya. Nakangiti tayo, tumatawa tayo. So, ikaw ba, any particular experience with your lolo na nakakatulong para pag tumawa ka at ngumiti ka? Ano yung experience na yun? Okay. Actually, marami. Kasi hindi nila alam yung lolo ko. Sobra. May burger ba ako? Kumain akong burger. Anyway, yung lolo ko napaka seryoso talaga yan eh. Pero lagi yan, kumbaga laid back yan with the family. Nagkukwento, yung mga experiences sa buhay. Nagkwento niya nung panahon ng hapon. Kadalasan pag nagkwento yan, nako, mag-uumpisa kami ng lunchtime. 10 p.m. na natapos na yung dinner tungkol sa mga nangyari sa kanila. So, ang daming drama sa buhay ng lolo ko. Bibigyan kita ng roller coaster ride doon nangyari nung nasa ICU siya, no? Na makikita mo naman na there was a time na akala namin nung bigla na lang bumababa yung mga BP niya, ganyan-ganyan. So, it's a roller coaster. May mga time na akala namin yun na. Tapos, syempre, nag-iiyakan na kayong ganyan. Tapos, biglang yung doctor, kunyari, okay, we have to accept, ganyan-ganyan, ganito, ganyan. All of a sudden, bigla na lang, Normal. bigla na lang mag-bounce back. Tapos, after niya mag-bounce back, biglang magiging okay na ulit. So, this is one time that we're all crying in front of him, sa ICU. Pasaway ang Quezon eh. Normally, kailangan dalawa lang sa loob eh. Ito, grabe, plus apo, plus mga apo sa tuhod, ganyan-ganyan. So, we're all crying. Bigla na lang gumanito siya. Dumila. So, tawanan kami sa loob. So, may mga ganong moments na hindi ko makakalimutan. And hindi lang isang beses nangyari yung ganon. Pero Boyto, among sa mga apo ng Comedy King, ikaw talaga yung matagal niya nakasama dahil bata ka pa lang, artista ka na sa show ng lolo mo. So how is it working with your lolo? Well, yun na nga. Isa siya sa... yun na nga. Iba yung relationship namin. It's not really just parang... Nakaka-relate ako sa kanya towards work. Kasi nga, since siya na rin yung bata pa lang ako, nandyan na siya. In a way, parang naging trainer mo. Siya yung mentor natin lahat eh. Kumbaga, isa siyang icon at the same time. So, syempre mahirap kasi, ang mamimiss ko sa kanya talaga, parang, alam mo yun, pag, kunyari, minsan kahit gumagawa ka ng sarili mo, ganyan-ganyan, siya yung taong minsan hindi ko kailangan tawagan everyday. Pero definitely kakausapin ko yan at least once a month at kakausapin ko kung ano nangyayari. Medyo kung napatid man ako sa isang desisyon ko, yan kagad yun. Siya kagad yun. At minsan di mo na kailangan sabihin sa kanya kung ano yung nilalaman ng gusto mo or kung ano yung pinanggagalingan mo. He just actually knows. Alam mo na kagad. So, yun yung mamimiss ko. Ito, Boyto, modesty aside din po, kaibigan kita, pero tinatanong namin, maski sa ibang mga kamag-anak nyo, na ikaw daw ang paboritong apo ng lolo mo. Dahil nga, yung parang yung dad mo nag-stay, so parang naiwan ka rito. So, totoo ba to? No, kasi there was a time... No. Kasi technically nga, dahil nga nag-umpisa nga ako ng bata. Correct. So, may time na lagi mas madalas ako actually matulog sa bahay nila ng lolo ko. Because nga, si Vandolph, we were talagang... Paras kasi edad mo si Vandolph, barkada mo na. Baldo and Estong, I don't know. Yun. So, parang... Hindi naman. My lolo, the good thing about him, binabalansin naman niya lahat eh. So, lahat naman. So, at meron na siyang Vito. Alam naman natin yung anak ni Vandolph. Gwapo, tisoy. Yun yung favorite niya. Wow. So, at least, maganda niyan, yung mga legacy na naiwan ng lolo mo na maski ang mga sambayan ng Pilipinas here to support. You have any message for the Filipino people who've been praying, crying, and most of them nasa labas pa ngayon and really want to see yung maski yung puntod na lang ng lolo mo. Any message para sa kanila? First, I want to say thank you to everyone. And then, alam ko, marami tayong pinaiyak niya. Yung pinaka nakakatawang tao. All of a sudden, pinaiyak tayo. Actually, yung buong bansa. Ito na lang yung message ko. Like yung sinabi ni Eric, no? Tumingin ka sa tabi mo at ngumiti ka. And I think yun yung gusto niya. Pag sinabi yung Dolphy, yun yung ngiti. Yun lagi natin maaalala. Yeah, and speaking of Dolphy, I understand kayong magpipinsan din at saka mga tito mo, lahat kayo nagpatato ng picture ng lolo mo. So, ito recently lang ba yung sa'yo? Alam ko may tattoo ka na dati. Ito, actually, the first tattoo ko to. Nag-decide ako na ito na yung tattoo kasi
ang lolo ko, Iba-iba ba kayong ng mga tito mo? Tsaka... may mga iba-ibang option. Actually, nag-umpisa siya na itong picture na to galing kay Maybelline. I think kuha to sa wedding Ni Maybelline. ni Maybelline. So, pinadala niya. So, ito yung nakalagay sa ICU niya. And it's something na ito talaga lagi ko siyang nakikitang nagdadasal kasi. So, kahit nasa bahayan, bago umalis, magdadasal muna yan. So, it reminds me of him being grounded. Na parang, siguro iniisip niya, every time nagdadasal siya, kung paano niya itutuloy yung, may lolo, kahit umabot sa point na physically, hindi niya na kaya, mentally nandun pa eh. Gustong-gusto niya yung ginagawa niya. And I think, yung passion niya sa pagbibigay ng saya sa mga tao, laging nandun. And, yun. So, at least lagi na akong, diba, kung tinitignan ko to, magpapray ako lagi, diba? At saka itong particular, nasa tattoo mo yan din po yung mga kapusing kumalat na pin. Kasi na pinagawa ng ilang mga supporters ng Comedy King. This particular picture, dahil nalaman natin ngayon, nagaling pala yan, ang picture na yan sa kasal ni Maybelline na parang anak-anakan na rin ni Tito Dolphy. And ang maganda niyan, one thing I know na si Tito Dolphy pa nagdadasal, he is actually praying for other people and not himself. He's always like that. Saka, yun na nga, yung lagi niyang iniisip, yung talagang purpose niya, talagang pinanindigan niya yun all the way. Which, wala lang. Laughter, ganun. So, Message na lang to your lolo, I'm sure he's listening. Lolo, I know everyone is actually with you now. Sigurado may big entourage mo dyan. I know, masaya ka na dyan and you're with your friends, yung mga mentor mo, yung group mo. Alam ko, nagse-celebrate na sila sa'yo. Ganyan. So kami, alagaan nyo na lang kami at isa ka ng angel, sana tutukan mo na lang kami lagi. And, Angel nyo na siya. Angel na natin siyang lahat. Any particular plan ng pamilya para sa birthday ni Tito Dolphy sa 25? definitely heritage kami. That's for sure. And ako, isi-celebrate ko yung birthday ko rin dito. Magka-birthday pa yun ng lolo mo? Yes. So, ang mangyayari ngayon sa birthday ko, dito muna. Tapos saka na ako maggagawa ng sarili. Yun yung naalala ko, magka-birthday sila Tito Dolphy. Alright, maraming salamat. Boy, to take care.